Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome na muli sa ating daily morning devotional. Jesus' name above all names. It's February 5, entitled Holy Watcher. At makikita po rin po ito sa The Acts of the Apostles. The eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. Sa ating key text pa lang sa Psalms 34 verse 15, ang mata ng Panginoon ay sumasa kanyang mga tagasunod at ang kanyang tenga ay naririnig ang kanilang panalangin. It was while Peter was still at Joppa that he was called by God to take the gospel to Cornelius in Caesarea. So, inutusan po ng ating Panginoon si Pedro na pumadroon sa Joppa na tinawag sila ng Diyos para ibahagi ang katotohanan kay Cornelius. Cornelius was a Roman centurion. He was a man of wealth and noble birth, and his position was one of trust and honor. A heathen by birth, training and education, through contact with the Jews, he had gained a knowledge of God, and he worshipped him with a true heart, showing the sincerity of his faith by compassion to the poor. He was known far and near for his beneficence, and his righteous life made him of good repute among both Jews and Gentiles. His influence was a blessing to among both blessings to all with whom he came in contact. The inspired record describes him as a devout man and one that feared God with all his house, which have much alms to the people and pray to God always. So si Cornelius po ay na taga-Roman centurion. Siya po ay talagang mayaman na tao at talagang kilala siya sa kanyang posisyon, pinagkatiwala siya at niluwalhati siya. Sa kanyang buhay, sa kanyang pagtitraining, sa kanyang pag-aaral, ay namit niya ang mga Hudyo at nagkaroon sila ng kaalaman na nanggagaling sa Diyos. Nagsasamba sila sa Panginoon ng buong puso at nagpapakita sila ng tunay na pananampalataya. Awa sa mga mahihirap at alam nila na napakalaking tulong o tumutulong po sila sa mga mahihirap. At ito na nga, sila po ay tinatawag na righteous life. Yung nagkaroon sila ng righteous life at maganda katawagan sa kanila. Maganda din yung kanilang pagkatawag at pagkapili. Maganda yung pakikitungo nila sa kanilang kapwa. At ito po ay nagbigay sa atin ng inspirasyon. Sila po ay recorded sa aklat ng Panginoon na nagbibigay sila ng kapurihan, ng kabanalan ng buhay sa Panginoon. At sila ay laging nananalangin sa Diyos. Believing in God as the Creator of heaven and earth, Cornelius revered him, acknowledged his authority, and sought his counsel in all the affairs of life. He was faithful to Jehovah in his home life and in his official duties. He had erected the altar of God in his home, for he dared not attempt to carry out his plans or to bear his responsibilities without the help of God. So dahil nga si Cornelius ay nanampalataya sa Diyos at ipinakita niya sa kanyang tahanan ang kabanalan ng ating Panginoon at ipinakita niya ang karakter ng ating Panginoon. Siya ay tapat sa ating Panginoon, sa kanyang buhay sa tahanan, sa kanyang gawain sa araw-araw. At pinagkatiwalaan nga talaga siya ng Panginoon. Sa kanyang mga plano, sa kanyang mga responsibilidad, ay humihingi siya sa Panginoon ng tulong at gabay. Ganon din nawa tayo, ano? Though Cornelius believed the prophecies and was looking for the Messiah to come, he had not a knowledge of the gospel as revealed in the life and death of Christ. He was not a member of the Jewish church and would have been looked upon by the rabbis as a heathen and unclean. But the same holy watcher who said of Abraham, "I know him," knew Cornelius also and sent a message direct from heaven to him. Si Cornelius ay naniniwala sa mga propesiya na hinahanap niya ang tagapagligtas na Messiah at ninanais niyang i-reveal sa kanyang buhay ang kanyang kaalaman patungkol sa kaligtasan. Ang pagkamatay ni Kristo
nais ni Cornelio na ibahagi ito sa mga tao kung gaano tayo minamahal ng ating Panginoon. Hindi siya miyembro ng Jewish Church at hindi din siya isang rabbi o tinata as a hidden and unclean. Hindi po siya yung sinasabi ng mga rabbis na mga hidden and unclean, rather mga kapatid. So, siya po ay tinatawag na banal na tagapag-ingat o banal na tagapagbantay. Na ito yung sinasabi ni Abraham na nakikilala ko siya, nakikilala nga niya si Cornelius, at siya ay nagdala ng mensahe na nanggagaling sa langit. Kapag ikaw ay pinagkatiwalaan sa katotohanan at naging tapat ka dito, pagkakalooban ka pa ng maraming mga katotohanan. The angel appeared to Cornelius while he was at prayer. As the centurion heard himself addressed by name, he was afraid, yet he knew that the messenger had come from God. At ang anghel nga ay nagpakita kay Cornelius sa kanyang panalangin, at ang kanyang sarili ay inaddress niya sa kanyang pangalan at natakot siya. Yet, nakakaalam siya na ito'y mensahero na nanggagaling sa Diyos. The explicitness of these directions, in which was named even the occupation of the man with whom Peter was staying, shows that heaven is acquainted with the history and business of human beings in every station of life. God is familiar with the experience and work of the humble laborer, as well as with that of the king upon his throne. So, kapag ginampanan mo ang ating gawain, ginampanan natin ang ating gawain ng may katapatan, bibigyan pa tayo ng iba pang mga gawain. Kaya kailangan manatili tayong tapat sa gawain ito. Gaya ni Cornelius, ay nanatili siyang tapat sa gawain na iniatas sa kanya. Sa kanyang mga gawain, whom si Peter, sa kanyang mga layunin sa buhay, at sa kanyang mga negosyo, at sa iba pang mga hanap buhay niya sa kanyang trabaho. Ang Panginoon ay nakakita sa bawat karanasan ng gumagawa ng mga nagpapakumbabang manggagawa. Nawa ganun din po tayo. Nakikita ng ating Panginoon ang ating motibo, ang ating buhay, ang ating mga ugali. Ano tayo at sino tayo. Ang reflection po sa araw na ito, who in my neighborhood has been seeking God, faithfully waiting for a special message from God, which He might want to deliver through me? So tayo ay hinihintay ng mga tao para bahagian natin sila ng katotohanan. Sino ba sila? Nagiging tapat po ba tayo na maibahagi ang katotohanan sa kanila? Gaya ni Cornelio, nagbahagi po siya ng katotohanan. Nawa maging ganun din po tayo. Na sa ating pagbabahagi, marami man tayong mga karanasan na napakasarap danasin. Na kahit sa mga pinakamahirap na posisyon o sa pinakamahirap na portion sa ating buhay, ay naging matatag tayo doon. At sa pamamagitan natin, matutulungan nga natin ang mga taong nangangailangan ng kaalaman patungkol sa kaligtasan. Kaya ito po yung ating pag-aaral sa umagang ito. Kapag tayo nagiging tapat sa Panginoon, ay didinggin niya tayo at tutulungan niya tayo sa ating mga gawain. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. God bless.